So, mga ito, unang tanong. Tapos mamaya na ibibigay yung paliwanag. Sino dito yung mahilig salita ng praise na to God be all glory? Dalawa? Dito mag-survey tayo. Dito, isa. Yung to God be all glory, sa Diyos ang kapurihan. Sino yung nagsasabi? Taas yung kamay, magsa-survey tayo. Tatlo dito. Dito. Ito. Dito. 8. Dito. Dito. Yung iba, ang sinasabi nyo? Ano pa po rin mga sinasabi nyo? Glory. Glory na lang po. Actually, walang masama. Mamaya na natin sasagutin. So today, we're gonna talk about Soli Deo Gloria. So ito kaya aking pinag-aaralan, halos 2 buwan ko nang pinag-aaralan. Nakikinig ako sa mga teachings, sa talagang marami akong natuklasan. At hindi ko naman babanggitin isa-isa dahil hindi naman po kayo mga Bible School student. At ako'y magsasayang lang ng effort dahil alam kong makakalimutan din naman ninyo yung napakarami. May mga binabanggit dyan na 16th century, Reformation, may mga binabanggit dyan na kung ano mga bagay, kung paano yan nabuo, yung salitang yan. Pero today, kinuha ko lang yung mga parang kapanagot lang yung kinuha ko. No? Kaya ating mga talata ay Roma 11, hindi natin babasahin lahat. 33 hanggang 36 at sa Isaiah 2, 12 hanggang 17. Nakuha natin, Romans 11:33 to 36, verse 36 lang babasahin natin. Isaiah 2:12 to 17. Nasabi po sa verse 36 ng Romans, kaya kung naman binigay yung ibang mga talata, pakibasa na lang po sa bahay, medyo malalaman na sa Diyos man talaga ang kaluwalhatian at hindi sa atin. Ano po? Okay, tingnan natin ang verse 36 ng Romans 11. Sabi, sapagkat Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. So ito po isang Latin phrase, meaning, glory to God alone. Without? Glory to God alone. No? It speaks about of human being brought low. Binababa ang estado natin o yung mga bagay na pwede natin mga pinagmamalaki. At ang Diyos lamang and God alone is very exalted. Na ang Diyos lang ang dapat na itinataas. No? So everything is done for God's glory and not for mankind's self-glorification and pride. Ano man po yung ating ginagawa, hindi po sa ating kaluwalhatian. Kahit na sinasabi ng mga tao na ang galing mo, hindi ikaw yung naluluwalhati doon. Ang Diyos ang naluluwalhati doon. No? So kanina tinanong ko sino yung sabing to God be all glory. Kasi medyo may ano dito eh. Bago mo pala sabihin yung bagay na yon, siguraduhin mo na yung ginawa mo, perform mo, binigay mo, inak mo, ay talagang to the fullest of perfection. Kasi mamaya na lang. Itong ating pag-aaralan na glory to God alone, na in Latin word is Soli Deo Gloria. No? Sinamarize po summarize in 5 solas. Ang ibig sabihin ng solas, it's everything about God. Ano po? Na, ang sabi dyan, pag sinasabi yung Soli Deo Gloria, nakapaloob dyan na we are saved by God alone, by faith alone, by grace alone. At nakapaloob din dyan that all Scripture alone is our final authority. At ang panglima, that all glory belongs to God alone. Paulit-ulit lang yun. Na kapag sinasabi na pala natin yung bagay na sa Diyos ang kaluwalhatian, ang pinaka-essence niyan ay tungkol lamang sa pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang biyaya, ng pananampalataya, ng mga kasulatan, at ang lahat ng papuri ay Diyos lamang ang marapat tumanggap. Ito po, yung summarize, no? Kaya sabi dito, tayo minsan
ay natutukso at nadadaya o sanay tayo isipin na lahat ay nauukol sa atin. Di ba? Pag ginawa natin halimbawa yun, ang galing ko. Aminin natin yun. Ang husay ko. Mas magaling ako. Hindi lang dito sa ministry, kahit sa work area natin, kahit sa eskwelahan pa yan, kahit sa trabaho pa yan, meron kang urge. Kasi sabi dito, lahat patungkol sa atin in many ways, our culture program us to self-promotion. Para bang sa sobrang galing natin, nag-aanap tayo na tayo mataas, makilala, ma-recognize, ma-promote, madagdagan ng sweldo. Okay lang yun po sa secular. Pero pagdating pala dito sa ating mga paglilingkod sa Diyos, hintayin natin ang Diyos ang kumilos. Huwag tayong, hindi ako napansin ni Pastor. Hindi ako na-promote ni Pastor. Hindi ako nagamit ni Pastor. Puro sila yung ginagawa. Lahat pala yun ay mga foolishness sa harap ng Panginoon. Kasi hindi pa sa pamagitan nun na masasabi natin na luluwalhati natin ang Diyos. Pero lilinawin natin yan hanggang mamaya. So, a solid day of Gloria, it reminds us of this important biblical truth. Mga katotohanan linanggo sa Biblia. Ang sabi, lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang marapat, hindi sa atin, no? Hindi sa anumang mga nilikha na mga bagay o mga creatures, kundi sa Diyos at Diyos lamang. Pag sinabing Diyos at Diyos lamang, hindi ito yung man-made God, hindi yung mga idols, hindi yung mga bagay na pinakaingatan natin, hinahangaan natin, hindi yung relasyon, hindi yun. Kasi, minsan Diyos-Diyosan din yun, hindi po yun. Yung Diyos na walang simula, walang wakas, hindi nakikita, pero nagpapadama. Sa Kanya yun. Kaya nga sabi, anong halimbawa ng mga bagay na to? Pag sinasabi natin, to God be all glory alone, ang sabi na, God created this world for His glory. No? God sustain and support this world for His glory. God builds His church for His glory. And sabi, God will send His Son to the second time from heaven to earth for His glory. Eh ano tayo? Tinawag tayo upang kilalanin na ang Diyos ang nag-iisang maluwalhati. That God alone is glorious. Siya na mismo, hindi niya kailangan na mga meritorious work ng tao para makamit na yung kaluwalhatian. At hindi rin natin kailangan na mag-perform ng mga ministeryo para makaipon ng mga kaluwalhatian sa sarili natin. Sino dito yung familiar sa TikTok? Yung mga nagla-live, di ba? Ano sinasabi ng mga nagla-live? Kahit nakatunganga lang, may patanga, may nakikita ng heart, di ba? Tap, 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 tap. Bakit ba sinasabi yun? Tap, tap, tap naman. Tapos may heart, di ba? Lahat yung pumupunta sa kanila, puntos yata yun, di ba? At may mga equivalent yata yun. Ngayon, lahat pala ng kilos natin, parang ganun din. Lahat ng sinasabi natin, lahat ng kilos natin, pag nakita ng taong mahusay, ang kaluwalhatian sa Diyos, gumagano, tumatakas sa Diyos, tumatakas. Pero pag hindi na po nalulugod ang Diyos, bumababa. Bumababa. Ang nabibigyan ng recognition yung kaaway. Siguro, anak yan ng kaaway, anak yan ng kadingon. Gawa siguro niyan, gawa ng kaaway. Ganun pala yun. No? Hindi tayo nakapagdadagdag ng kaluwalhatian sa pamagitan ng to God be glory. To God be all glory. Kakasabi nun, wala pala tayo mapapala doon. Sapagkat God is already all glorious. Siya'y maluwalhati na. Di ba? Kaya tingnan natin, patuloy tayo dito. Ang sabi nga, tinawag tayo pang kilalanin na lang ang Diyos na nag-iisang maluwalhati at ang lahat ng gawa kasama tayo ay kailangan maging maluwalhati sa Kanyang harapan. No? Kaya sabi, remember, this doesn't mean na tayo po ay ibinaba ng Diyos sa pinakamababa na para magbinusagos as human beings. Na siya lang ang mataas. Hindi po. Part of this wonderful story, pag sinasabing, as Christ glorifies Himself, di ba, ang Panginoon nung nasa langit, nung nagkatawang lupa, ang sabi, hinubad ang pagka-Diyos, no? Hinubad yung kaluwalhatian, at nilikha ang mundo, at dito sa pagkakalikha ng mundo, nilikha yung tao na nagkasala, sinubo ng Ama, ang anak upang siya maluwalhati sa pamagitan ng pagtubos doon sa pagkakasala na nagawa ng tao.
Kaya yung pagtubos, yung redemption, yun ang nagbigay kalwalatian sa Diyos Ama. Pag sinabing kalwalatian, pumapasok na po yung word doon na faith. Pag in-acknowledge natin, pumapasok na po doon yung word na it pleases God. Yun lang. Kaya kung titignan po natin, napakaganda sabi, part of this wonderful story is that as Christ glorifies Himself to work in this world is by redeeming us. Bahagi pala ng magandang istorya na yun, yung pagkakatubos natin ng Panginoon. Ano bang nakapaloob dun sa word na redeeming us? Ang sabi, hinamo tayo ng Diyos mula doon sa kinakanta natin to miry clay of sin. Mula doon sa kumunoy ng kasalanan. Alam niyo po ba yung kumunoy pag nalibog kayo, madali ba makaalis doon? Kailangan di humigit ka. Ang Diyos, hinihigit tayo doon, hinihila. Maaaring yung iba ay nakasawsaw doon ngayon at unti-unting lumulubog sa kumunoy ng kasalanan. Pero ang Diyos, hinihila tayo. Nire-rescue tayo doon sa kumunoy ng kasalanan. At ang sabi, pag na-rescue tayo ng Panginoon, God is changing our hearts to live by His glory. Binabago ng Diyos ang puso natin upang ang pamumuhay na po natin ay sa ikalalawaghati niya. At ang sabi din dito, that we might worship Him, serve Him, and one day behold His glory in the new creation. Pag niligtas na tayo ng Panginoon mula sa pagkakasala, sa kumunoy ng kasalanan, bibigyan tayo ng puso, makakalwalhati na tayo sa Diyos, doon pa lang pwede mabuksan yung legit yung pagsamba mo, paglilingkod mo sa Kanya. At dahil doon, isang araw, sabi, you will behold His glory, isusukbit mo. Alam niyo, isang tang isusukbit? Isusuot mo yung kalwalhatian. No? Makakabahagi ka sa kalwalhatian yun at ikaw ay magiging new creation. It has something to do with the verse Matthew 5:16. Pag ikaw'y binago na ng Panginoon, you have all the right through the help of the Holy Spirit to live a changed life. To live as new creation. Upang ang lahat ng nasa paligid mo na makakita sa iyo masaksihan, nagbago ang sinasabi mo, nagbago ang kilos mo, nagbago ang kinagawian mo, nagbago ka mula sa kadiliman, lumiwanag ka, mula sa pagiging masungit, masangil, at masama, naging mabuti ka, naging banal ka, makikita yun. Yun yung naging magandang istorya when God glorifies Himself through redeeming us. Nakalwalhati sa amang Diyos yung ginawa ng Panginoon ng pagkakataon sa atin. Kaya sabi, God is all glorious na sa kanyang kalwalhatian. Pero kung titignan po ninyo, yet by His grace, tinawag tayo, inangkin tayo, ginawa niya tayong bayan, ginawa niya tayong anak. Bakit? Upang ang kalwalhatian niya ay maipasa sa atin, ma-enjoy natin yung kalwalhatian yun now and forever. Tingnan niyo yung katabi. Mukha ba siyang banal, mabait, mapili kayo, o malwalhati? Ano yung sa tingin niyo nakita niyo? Sige, tingnan niyo po ulit. Okay. Kayo makapagsasabi, anong dating niya? Banal, mabait, o malwalhati? Sino magsasabi, safe na sagot to, mabait? Bakit siya? Bakit kayo naging kayo? Kasi mabait siya. Wala namang magsasabi, bakit siya? Malwalhati siya. May magsasabi ba naman? So, top answer is, mabait. Pantao, okay lang po yun. Pero sabihin mo, nakikita ko sa kanya ang kalwalhatian. Ay, wala pa pong ganong account. Di ba? Pero nangyari yun, nung nagdasal ang Panginoon at sinama niya inyang alagad at nakita di ba ang Panginoon, ay sino kasama? May kasama siyang persona at sila ay malwalhati. Si Moises, nang siya'y pumanik sa mundo at bumaba, nakita ang kanyang itsura na siya ay malwalhati. Ang Panginoon, nung nasa lupa po ba, nagdudusa, pinako sa krus, meron po bang mukhang malwalhati? Wala. Pero ang Panginoon, nung mabuhay mula sa kamatayan at nakita ng mga alagad, anong itsura? Mabuti. Malwalhati. No? So sa English, all glorious. Di ba? Kaya tingnan natin.
No, ang sabi nga dito, God is all glorious, sa pamagitan ng kanyang biyaya, tinawag tayo, inuulit ko, bilang kanyang mga bayan, inangkin tayo bilang mga kanyang anak, upang ang kanyang kalwalhatian ay pagkatiwala sa atin, at ating pong namnamin ang kalwalhatian ito dito pa lang at magpakailanman. Amen po ba? So mamaya yung tutuklasan ko ano ibig sabihin ng kalwalhatian, dapat nung ninanamnam na ipapakita ngayon pa lang at magpakailanman. Bigyan natin ng picture at illustration. Ito sa lumang tipan. Natatandaan po ba ninyo nung nilabas ng Panginoon ang bayang Israel mula sa Ehipto, dinala niya sa ilang. Saan pupunta yun bago napunta sa ilang? Pupunta sila sa lupang pangako sa Kanaan. Ano po? At in the wilderness, balik na tayo doon sa sinabi ng Panginoon, magtayo kayo ng mga tent noong unang tabernakulo. Alam po ba ninyo may dalawang pillars na nandoon? Yung pillar of clouds by day. Bakit pillar of clouds by day? Para hindi sila mainitan. And pillars of fire at night. Bakit fire at night? Para sila hindi lamigin. At yung dalawang yon, it serves as guidance. No? Guiding the people in the wilderness. Gumagabay. Kaya kung titignan po natin, that is the revelation of God's glory. Kapahayagan po yung kalwalhatian ng Diyos. Nandito ang kalwalhatian ng Diyos sa atin. Yung ulap na yan, kapag umaga, at yung apoy na yan, kapag gabi, kalwalhatian ng Diyos yan to lead His people, Israel. No? And to make that long story short, as they built tabernacles, sila po ay pupunta dito, magtatayo ng tabernakulo, uutusan Diyos, umalis na kayo dyan, pumunta na kayo dito sa susunod namang lugar o region. Doon naman sila magtatayo ng mga tabernakulo. At sa pagtatayo nila ng tabernakulo, in places they go, hindi po sila iniwan ng pillars of clouds and fire. Day or night, andun pa rin po yun. Bakit? Ang sabi dito, it never departed. It is always there settled on top of the tabernacle. Nasa ibabaw ng tabernakulo. Bakit? Binibigyan sila ng kasigurahan na yung lugar na kung saan sila sinabi ng Panginoon magtayo ng tabernakulo at nandoon yung haligi ng apoy at ulap, aking sinasabi ng lugar na yan, it will become a special place of God's presence in dwelling His people. Sinasabi ko na yung ulap at apoy na yan, kaya nandyan yan, pinapangako ko ng aking presensya ay suma sa inyo o tumatahan sa inyo. Di ba? Ano ba yung tabernakulo sa kapanahonan niya? Church. A place of worship. Paano bang, di ba kung wala yun? Sasamba tayo, wala na tayong nakikita katunayan na andito ang Diyos. Pero dahil nakita nila saan pa sila magtayo, pinalabas sila nandoon yung pillars of cloud and pillars of fire at night. So di ba parang nakakagana ng worship sa tabernacle? Dahil may katunayan ang presensya ng Diyos, andito. Ang tanong, sino pag pumapasok sa church natin ay sinisilip dito? Yung pinaka. Hindi ko ba nakita? Ano ba yung itsura ng church natin? Ganyan, ganyan, o ganyan. Yung labas, yung pinaka-itsura, ano siya? Matagal na membro na po yan. Kaya wala pa po yung garay ko sa kitang gano'n, di ba? Tapos may matulis na nasa gilid na krus. May krus yan. Nasa gilid. No? At ang daming issue dyan. Meron daw nakasabit na white lady. Meron daw nagtatago na white lady pero hindi na pag-uusapan natin. Di ba? So, ang gusto ko lang sabihin, generally sa lahat na pumasok, anong nakita nyo sa harapan? Kulay puti siya. Hindi mo nakita. Sasakyan puti, ano?
Kasi naman, pakinahanap yun. Hindi ko may sinasabi ni Pastor na pillars. Pinipiloso ko po kayo kasi meron akong gustong sabihin dito. Ang sabi kasi dito, when the Israelites reached the promised land, nung namatay na yung lahat ng reklamador, murmurers, bulong ng bulong, nakarating din sila sa tinatawag na Kanaan o promised land, yung mga naniwala, yung mga anak-anak na lang, nakapasok doon. Pati yung dalawang tunay na tiktik, yung loyal na tiktik, ano po, yung nagsabi ng kalakasan, nakapasok. Di ba? Anong nangyari? Ang sabi, nung sila kumuha na ng templo na hindi pa ganun kagarbo under King Solomon, alam po ba nyo, nag-reappear pa rin yung pillars of cloud and fire. Bakit? Pinatutunayan kasi na yung presensya ng Panginoon ay nandyan at yan ay isang espesyal na lugar kung saan ang presence ng Panginoon ay indwelling. Ngayon balik tayo dito. Kung wala kayong nakita pillars of clouds sa labas, hindi ko lang sabihin yung pillars of fire sa labas yung nakikita. Wala po ba kayong nakita alapahan sa labas? O meron? Meron mataas pero hindi nakaganito sa church natin. Di ba? Hindi nakatirik. Hindi mo sinasabi ko nakatirik eh. Nakatayong ganyan. No? Ito yung kanilang tabernakulo, nakatirik talaga yung ganyan. Sa gabi, ako yun. Nasa harap, umaapo eh. Eh, wala, di ba? Wala. Pero minsan, nagjajabi ako sa labas, ang lakas ng pag. Alam niyo yung pag? Yung hamog. Di ba? Kaya sabi ko, ang lawak ng sakop ng hamog. Nakita mo, mandar talaga yun. At dumagampi sa pisngi mo habang pausta ko sa isa. Kasi this is God's presence. Di ba? Hindi pa man nagpapaalala na sa inyo may buhay na Diyos. Ngayon, ang tanong, ito na. Nasa na ngayon yung clouds para ang bayan ng Diyos ay ganahan namang sumamba? Tama! Hindi na yan. Tsaba ba yun? O talaga mo? Ayun. Wala ng pillars of clouds and pillars of fire, pero ang ibinigay na indwelling sa atin ay ang Holy Spirit. Kaya ikaw ay ganatong sumamba sapagkat you will worship God in spirit and in truth. Marami na tayong narinig na katuruan and the Holy Spirit indwelling us, nagpapaalala, buhay ang Diyos, kailangan pag sumamba ka sa Diyos, sumisigaw ka, sumasayaw ka, lahat ng body parts mo, inaalay mo sa Kanya, ang kaisipan mo, ilinisin mo, ang puso mo, ilinisin mo, at ikaw ay magkaroon ng inspirasyon, ng kalakasan, at talagang sumamba ka na hindi mo naalintalang, mga katabi mo, hindi ka nahihiya, kinakailangan sumamba ka sa buhay na Diyos, sapagkat binibigyan ka niya ng pagkakataon. We are living in the graces and mercy of God this day, church. Kaya malaya tayong nakakalapit. Alam niyo po ba, sa Old Testament, ang mga tao gustong-gustong lumapit sa banal na Diyos. Pero may tatlong bahagi yung tabernakulo. Yung Holies of Holies, yung altar, at saka yung inner court, at saka yung outer court. Hanggang halos doon lang sila sa outer court, sa likod. Hindi sila makapasok dito halos sa inner court at lalo-lalo sa Holy of Holies na may kurtinang makapal na nagse-separate. Ang pwede lang doon na yung priest. Kapag kayo nag-alay ng hindi marapat at tinanggap ng pari, hindi niya na-discern o hindi tama yung dinala mong hain, yung pari na nag-alay pati yung patay. Di mo ganun katindi, samantala ngayon, libre na. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Totoo ba yung sinasabi na yun? Gusto niyo ba na maging malapit sa Diyos? We! Ayan yun ang sinasabi ko kanina, tatamang kayo. Kung talagang gusto niyo malapit sa Diyos at ang kalwalatian ng Diyos ay malahan sa inyo, mag-uunahan kayo sa harapan. Baka may nakaupo pa nga dito. Di ba? Bakit ba? Yung may sakit, nakaibigan nila.
Hindi sila nagsabing, mag-antay na lang tayo. Puno eh. By effort, and that is faith, binutas nila yung bubong at ibinaba nila. You will do all effort to go near to God. No, di ba sabi nga dito, where is it today? Nasa ng cloud sa churches. It is in us, given to us the Holy Spirit, will become God's holy temple and God's indwelling. We, the church, are the glory of His work. Di ba? We are redeemed. And we must shout it and say it so. I'm redeemed, I'm redeemed. Praise the Lord. Ikanta nila, di ba? Let the redeemed of the Lord say so. Ipaghambog mo yun, tinubos ka. Hindi ka na pag-aari ng kaaway. Yung dating ginagaw, nakuha ka, nabawi ka. At sa Panginoon ka na ngayon. Ipagsabi mo, sa Panginoon ka na ngayon. Panindigan mo, sa Panginoon ka na ngayon. Amen mo ba? Ayaw mo magagalit. Feel talaga. Feel ng pastor yun. Feel din ng Diyos yun. Na kung talaga, kung kayo'y inspirado sa inyong relasyon sa Panginoon. Huwag niyo sisisi, pastor. Huwag niyo sisisi, nakakatisig na nakikita niyo. Hindi kayo ginawa dito para maging CCTV. Hindi kayo ginawa dito para magparami ng galit. Magpasama sa manalo. Kinuha tayo lahat para maging kalwalhatian ng Diyos, yun lang. Bakit? Kasi ang dami natin lipotitos, di ba? Kahit panahon pa ni Pablo yung mga issue na yan eh. Tinawag ka para kilalanin mo kalwalhatian ng Diyos, pero isang araw, tisod ka, bakit? Hindi ka pa nakapag-perform sa kalwalhatian ng Diyos, tisod ka na. Yung palang inilagay ka sa katawan ni Kristo, kalwalhatian ka na noon. Yung pagpapatuloy mo. Eh bakit dinuduktungan mo pa yung buhay mo ng mga bagay na hindi naman assignment na tingnan mo yung nakakatiso. Hindi naman assignment na self-pity mo yung sarili mo sa cellphone. Hindi naman assignment yung mga bagay na pagpapahalaga sa sarili, pagtataas sa sarili. Lahat tayong assignment lang natin ay malwalhati ang Diyos sa ating bilang kanyang iglesia. Because this is God's work. Church is God's work and this glorifies God. Okay, tuloy tayo. Masabi ko nga po dito, itong depressing moment, no? Theme, kaya sinabi ko kanina, lapit kayo dito. Masabi nga dito, as God draw near these people, no? Wala nang barriers na yun, New Testament na tayo. Wala nang kurtina. Makikita mo kayo ng kurtina sa church, nakadikit sa pader. At sa likod ng pader na yun, maaaring butiki lang ang nandun. Wala na sumi-separate. Kahit maputok yung bata dito, hindi naman mamamatay. Di ba? Wala na sumi-separate. Kaya nga sabi dito, nag-cord na yung veil. Wala na, hinapak na yung veil. Wala nang barriers. Lahat pwede na pumunta sa altar ng Panginoon. No? So sabi dito, as God made His glory known to men, pinakilala po ng Panginoon ng kalwalhatian sa atin, itong depressing moment. The more they go farther and apart. Bakit kaya, bakit kaya minsan lang hinahanap natin po yung malayo? Sa likod. Di ba? Doon tayo nagsisiksikan sa likod. Naghahanap tayo ng comfort zone. Doon tayo tatabi sa mga katutukan nila natin. Wala tayo gagawin kung hindi magpintasan kung sino may nagsasalita. Pag-usapan kung sino may nakakatawa. Laitin kung sino may kalait-lait. Gawin nyo na lahat po yan. Pero isa lang kasiguro dyan, hindi kayo nakakalwalhati sa Diyos. Hindi kayo at wala kayong right na sabihin sa lahat ng ginagawa ito, to God be all glory. Naku po, bakit supal-pal pabalik sa inyo, Panginoon? Ang hirap sabihin nung, sino dito yung nasupal-pal na? Di ba si Pedro nasupal-pal? Panginoon, magtatanggol kita. Panginoon, tatakbo yung mga duwakang na yan. Duwag yan eh. Pero ako, pagtatanggol kita. Ang sabi, Panginoon kay Pedro, ay Satanas, dito ka nga sa likod ko. Di ba? Bakit niya sinupalpal? Maya-maya, makulit pa rin eh. Sinasabi ko sa'yo, bago tumilaw ang manok, itatatuwa mo ako mga 3 beses. Hindi natin pwedeng i-impress ang Panginoon sa sinasabi natin. No, mamaya, malalaman pa natin yan further. Kaya sabi nga dito, lumalayo ang tao literally. Ayan, pwede na nga sa upuan. Kung saan presensya ng Panginoon, hindi naman tayo malaki. Kasi aasa tayo ng himala. Walang himala.
sa malalayo sa Panginoon. Wala. Okay, tuloy. Ang sabi dito, by our sins, lumalayo din tayo sa pagitan ng kasalanan. No? We make God's presence and God's Word a problem. Ang sabi nung nilagay ko, sinare ko sa post. Actually, kay Brother Kepler, sinare ko lang sa aking Facebook. Pag ang problema ay nakikita mo sa salita ng Diyos, o sa mga preaching, hindi daw yun ang problema. Ikaw ang may problema. Hindi yung salita ng Diyos. Ikaw. Saktan ako. Natitisod ako eh. Yung talagang word of God. Kaya ang problema, ikaw, hindi yung salita ng Diyos. Hindi yung church ang nagbibilangan mo. Hindi yung pastor na nag-deliver. Ikaw na may issue sa puso. Ikaw ang may problema. Ngayon kung may problema, hindi ibig sabihin rejected ka. Tinutuwid ka ng Panginoon. Minamahal ka ng Panginoon. Inaabot ka ng Panginoon. You must do something good. Hindi yung magre-rebelde ka. Tinutuwid ka, magre-rebelde ka. No? Pinapaalalahan ka, galit ka. Hindi po gano'n. Kinakailangan, let us be good. If God is good, let us also be good. Okay? Tuloy po tayo. Ang sabi din dito, dahil doon sa mga kasalanan ng tao, hindi natin fully na-i-enjoy ang God's presence. Sino dito ang nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon? Ulitin ko yung tanong, sino ang nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon? Pag ganyan, wala kang guiltiness. Wala kang kasalanan. Kasi wala mga hadla. Hindi ka kargado ng problema. Hindi ka kargado ng alalahanin. Wala kang inggit, wala kang selos, wala kang tampo, wala kang issue. Kaya pag nag-worship ka, ang saya-saya. Sinong masaya nag-worship? Sino yung kunyari lang siya masaya? Ulitin mo yung tanong, sino yung masaya pag nag-worship? Napupuno, umapaw. Papatunayan niyo yung pag-uwi niyo. Pag pag-uwi niyo sa bahay, masigla kayo the whole week. Talagang nakapasok ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyo. Pero pag hindi, nagpaibabaw lang. Nagpaibabaw lang. May kulang, tama yun. Hindi lang kulang, may karga ka. May humahadlang, may kasalanan kasi. May guiltiness ka, may ginagawa ka, may inaalagaan ka, may pinagmamalaki ka. Merong something sa'yo. Kaya kalwaltian, hindi mo na-enjoy. What are you missing now? You're missing the baptism of the Holy Spirit. You're missing the anointing and the supernatural blessing. Dapat refined ka na ngayon eh. Dapat yung talento mo mas magaling na ngayon eh. Dapat talagang kagamit-gamit ka na ngayon eh. Pero ba't ka na-withhold? There is some kind of issue inside of your heart na dapat mong i-deal sa Panginoon. Ikaw lang at ang Panginoon, walang pakialam yung pastor doon. Sapagkat hindi naman na alam ng pastor na iputulong mo. Ikaw lang at ang Panginoon at ang Holy Spirit ang magsasabi sa iyo kung ano yun. Ayun po ba? Sino dito nakakarinig ng bulok? Sa mga manghihilo. Bulok kasi ating issue. Sino na huli ang nakarinig ng bulong? Sa mga chismis? Hindi mo bulong yan eh. O ito, nasa talo. Sino nakakarinig ng bulong? Sa kanyang katabi. Yun na bulong na kay kanina. May chismis sa mga maliit. Pinatamaan ka ba? Huwag yung pinatamaan. Labas tayo, mag-makeup tayo. Magpulbo tayo. Di ba? Para pagpasok nga yun, natin ni Pastor, walhati. Magpumatay, walhati. Kapatawa lang. Pero, kasi medyo hard yung preaching natin. Di ba? So kung titingnan natin dito, the story of God's glory continues in the New Testament. Ano to? Sino yung nagre-represent ito sa New Testament? Ang sabi dito, nonetheless but Jesus. The glory of God continues, the story of the glory of God continues in the New Testament because of Jesus Christ. When Jesus appears, He is described as the final great revelation of God's glory. Kaya may kinakanta tayong King of Glory. Diba? Ano yung King of Glory na yun? Hosanna to the Son of David. Hosanna to the King.
You are the King of glory. Okay, hindi pa po tayo tapos. Pupumunin mo po sa pagkakorinig ko. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Yun yun. Siya na wala nang darating na iba pa. Siya na po yung representation of God. God is all glorious, almighty, glorious. Ngayon, nagkatawang tao siya. Na-unveil po yun. Hinubad yung kaluwalhatian yun. He undertook his earthly ministry all the way to the cross. Ano sabi? In many ways, he was humble. His glory was veiled. Nagpakumbaba siya, hinubad niya yung kaluwalhatian. And yet, after he went to the cross, namatay siya, ang mission is to redeem us. Hindi nyo ba pansinin nila lahat ng kanta, puro may redeem? Di ba? Napakahalaga pala ng bagay na yun. Na na-redeem tayo ng Panginoon, tinubos tayo. Dahil yung bagay na yun ang nakaluwalhati sa kanyang Ama. Nalugod ang kanyang Ama sa ginawa ng Panginoong Jesus. Ang sabi, nang siya'y mabuhay na magmuli sa kamatayan, pumanik siya sa kalangitan ng Panginoong Jesus na hinubad yung kaluwalhatian at nagmistulang tao na parang ang pangit. Ayon sa Isaiah 53. Binasa niyo yung chapter, walang kagandahan nakita sa kanya para siya tumubo sa isang tuyong lugar. Bigyan ko lang ito ng konting padaan. Sino dito yung doon sa mga Africa, di ba? Yung tubig nila puti, iniinom nila yun. Kulay puti. Tapos nagpapakulo sila ng mga laman loob, parang sabaw nila yung puti na yun, di ba? Sarap na sarap sila sa pagkain. Di ba? Eh wala kasi tubig sa kanila eh. Umigip sila doon sa ilog ng kulay. Ganyan ang kulay ng blinds natin, ganyan ang kulay. Dahan-dahan lang na sinasalok dahil konting ano lang. Hindi lang, kaya kayo magsayang ng tubig. Sila yung iniinom, kaya bang iniinom nila yun, lumireflect sa kulay nila. Pag malinis ang iniinom mo, re-reflect sa'yo. Tingnan yung mga katabi. Parang kasi mahilig ko ganun na soft drinks o ganun ng alak, inilita mo yan. Pero pag tubig lang talaga, iniinom mo at dalisay na tubig, baba. Totoo yan. Lahat ng doktor sinasabi yan. Sabi sa akin, kung masisikap mo, makainom ng 3 litro araw-araw. Diyos ko. Yung lang yung ultrasound ko, iihin ako, pinaiinom pa ako. Di ba? Tapos nahihinga, halos sumarang ka na. Pagtapos biglang, dinalo ko nang naiihin. Tapos sasabihin pa, inom ka ng 3 litro ng tubig araw-araw. Pero pag nagawa mo yun, kagaling ka, di ba? Sabi, ang dami kasi inaabot nun, tubig. Kaya titignan po natin, tuloy tayo dito. Ayun na nga ang Panginoon, matapos nang gawin yung kanyang mission to redeem the sinners, o tayo, nang pumaling po siya sa langit, he was welcomed there into the glory of everlasting kingdom of God. Tinanggap po siya. Kung babasahin niyo po ang Isaiah 53, sinabi doon mismo ng Panginoon sa kanyang anak, dahil sa ginawa mo, nalugod ako, bibigyan kita ng isang magandang lugar sa aking kaharian. Lulok-lok ka sa aking kanan. Di mo ba? Maganda. Ngayon, yung everlasting kingdom na yun, sinong gusto makarating doon? Sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Talagang lumala mo, kaya hindi talaga uupo sa harapan at ang ulit. Sinong gusto makarating sa kalangitan? Okay ba ala kayo? Hindi kasi, pangalawang tanong na yun. Ano? Ang sabi, in other words, the new creation that is coming, described often in the scriptures, the place of glory. Lugar ng kaluwalhatian. Pag sinabing lugar ng kaluwalhatian, ito na lang, para medyo ako. Pag sinabing a place of peace, saan po may ganyan? Lugar ng kapayapaan. Mga cemetery. Kaya nga nakalagay sa akin, rest! Peace. Diba? Pero pinag-uusapan natin ngayon ay the place of glory. Lugar ng kaluwalhatian, ng lahat ng nandoon ay pawang kaluwalhatian lamang. Ang Diyos na maluwalhati, ang mga nauna ng mga apostol, disipulo, mga lingkod ng Diyos na maluwalhati, ang mga anghel na maluwalhati, at darating ang panahon ni dadagdag tayo ng mga anak
Amen po ba? Asab dito, what we must have to look forward as Christian is our glorification. Yung malwalhati rin po natin. Dumating yung panahon. Hindi dito Kaya matindihan po natin, the day when Christ return, pagbabalik ng Panginoon, He will welcome us into the presence and we will be able to behold the glory. Pag winelcome na po tayo ng Panginoon sa kalangitan, pwede na natin isugbat ang kalwalatian. Tanggapin ang kalwalatian to participate in that glory and enjoy the blessing of God's glory. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Nakita ko na, kaya lahat pinasura ko. Nakita ko na, kaya kahit gano'ng kahirap ang mga pag-uusig, ang aking mga pagdurusa, o may tinig man sa laman, o mga bagay na hindi ko mawari, naglilipot naman ako sa Diyos. Bakit ganito? Pero okay lang, dahil nakita ko na. Ano yung nakita ni Pablo? Sige nga. Nang tatanggapin ko palang kalwalatian, ay higit pa sa mga bagay na pinagdadaanan ko ngayon. Nakuha po ba niya yung kalwalatian habang nasa lupa? Hindi ba? By faith lang na nagsasalita si Pablo. By faith. Hindi pa ibibigay niya yung kaya sabihin. Sa lahat ng ginawa niyo, kumanta kayo, at may glory na kayo, itinataas na ngayon sa Diyos. Wala yun. Wala po gano'n. Okay, nililinaw ko lang. Ano po? Masabi nandito, no, ini-elaborate yung word na glory to God alone. Masabi dito, dalawang bagay lang yung ating mulo. Dahil natin narinig na tayo inaligtas sa kumagitan ng biyaya, ng pananampalataya, ng abang ng Diyos, ni Jesus, ng salita, at ang kalwalatian sa Kanya. Kunin lang natin yung scripture. Ang sabi sa salita ng Diyos, scripture alone is the final authority. Kung may pagbabasihan man sa buhay natin ngayon at sa pagharap natin sa Panginoon na yung Kanyang salita, doon tayo lilitisin. Sa mga naging utos ng Diyos, panatugtunan ng Diyos, nakaabay ka ba? Kaya sabi dito, itong Kanyang scriptures alone o salita, sabi dito, that is of no human tradition that supplemented it or rivaled it. Yung salita ng Diyos mismo, perfecto na yun. No? Kaya kasi sinabi langit lupa lilipas ang salita ng Diyos mananatili. Hindi natin siya pwedeng dagdagan dahil sa huling talata ng Revelation, pag dinagdagan mo ang Biblia, dadagdagan ka ng salot. Pag binawasan mo naman ang Biblia, may hindi ka tinangkilik dyan. Tatanggalin din naman ang bahagi mo sa ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya sapat na yan, wala na tayo dadagdag. Kaya ang ating pinasukan ng iglesia, for your information, anong inscription? Full gospel. Walang dagdag, walang kulang. Just all of its fullest. Yun lang. Kaya sabi nga, His word is perfect, no human touch, no human tradition, wala alongside na pwedeng tumaas dito, salita ng Diyos, pure, holy, exactly, and almighty. Bakit may mga nagpipinintensya? Bakit may nagati-atian? Bakit may fiesta? Bakit may mga pageant? Wala naman sa salita ng Diyos talaga yun eh. Pautot lang po ng tao yun. Alam niyo sila, nagbabasa ba kayo ng Bible? Sa dami ng tradisyonal, nagtanong ako, wala nila alam yung Bible eh. O diba? Kaya kung ano sabihin lamang, nung kanilang leader, meron tayong ati-ati. Kaya sila na mismo, di ba sila wala nang pilitation, bakit ba may nagpapapako ba? Diba? Kasi marami nang may question sa kanila. Kaya kung titignan po natin, yung kaligtasan naman, elaborate natin. Pag sinasabi natin to God all glory. No salvation comes from Christ alone. Si Jesus na. Hindi po kayo naligtas kahit na ako nag-anyaya sa inyo, kahit na yung nanay niyo pa, kahit na yung best friend niyo pa, kung mahal niyo sino man yung nagsabi sa inyo at nandito kayo ngayon, hindi po kami sila o sino pa ang nagligtas sa inyo. Instrumento lang po sila. Naligtas kayo dahil kay Jesus. Naligtas kayo dahil kanino? Kay Jesus. No human works. Effort siguro. Pag sinabi kasi natin works, ay yung ginawa ng Diyos. Yung siya'y nagministeryo, napako sa portion ng work talaga.
inalay ang kanyang buhay. No meritorious work. Anong meritorious work? Maglilingkod ako ng marami para mayroon akong bahay na mansyon sa langit. Walang mga gano'n. Wala naman sinabing gano'n eh. Di ba? Kung sinasabi mo bangin po kayo ng kayamanan sa itaas, mga kayamanan hindi nasisira, faith po yung pag-aganahin doon. Yung patuloy kang umasa. Tigilan mo yung pagpapagod sa lupa. No? Mag-impo ka, magdagdag ka ng tiwala sa Diyos. Yun yun. Pero kung kasi kung ang babasihan natin ay yung ating gawa, yung ating performance, napakayaman yun. Sa kalangitan, baka yung pinakamay malaking bahay, pero hindi ko nakuha sa ganun. Di ba? Kaya kung titignan po natin, you know human works, no meritorious works, no, to bring alongside or supplemented that Christ alone is our salvation. Hindi po nakadadagdag sa kaligtasan mo yung nadalo ka, nagbibigay ka, lahat po yung utusan mo sa dapat mo lamang sundin. No? Kasama na yun, whole pack na, wholesome na siya. Kasi nga, pagka hindi mo sinunod isa doon, sa 10 utos, isa lang hindi mo nasunod doon, lahat ay guilty ka na. Hindi ba? Kaya na pakabutihin natin, pakalimihin natin. Dapat alam natin yung salita ng Diyos. Ang sabi nga dito, we can give praise. Ito lang ang mabibigay natin. Pasalamat, all praise, and giving Him all glory, not by our words. Stop saying to God be the glory kung hindi naman perfection yung inaalay. Tama ba ba? Kaya nga sabi dito, no? Everything is for God because He's so perfect. At sabi dito, we don't share in that glory, it all belongs to God. Kung may nagawa ka man po sa ikakalago ng iglesia, ang Diyos ang maluluwalhati, hindi ikaw. Kung sa ministeryo mo maraming naligtas, ang Diyos ang maluluwalhati, hindi ikaw. Kasi kaya tayo minsan natutokso doon sa nakukuha natin yung kaluwalhatian, sa dami kasi mo nagpuuna. Marami kasi dito mga etchos, mo yun. Yung mahilig pumuli, labi ng boses mo, kahit hindi naman. Pinayayabang mo lang eh. Mas magaling ka kaysa doon. Pinag-aaway mo pa. Alam mo, ikaw talaga gusto pag ikaw'y nakanta, napupos mo sa pang. May paborito ka pa, ginagawa mong showbiz. Kulang na lang, magtayo ka ng fans club. Hindi naman yung kahit tinawag sa ganyan eh. Tinawag tayong lahat para yumukod sa harap ng banal na Diyos, magpakumbaba. Gumalang. Kung sino man yung na-assign deliver ng salita, makinig kung sino man yung na-assign mag-lead ng kantahan. Sumama. Magpainggan niya sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi kinakailangan. Hindi ako sa mas magaling. Ayun nga si Pablo, sinabi niya yung bakit na? Meron kay Pablo, meron kay Apollo, meron kay Pedro. Sino talagang gusto yung event? May malapit na butuhan. Yung ba? Sino sa 12 disipulo iboboto nyo? O sa kasakali magkakaroon ng butuhan sa langit? Sino kinakailangan ng po sa harap ng Panginoon? Sige nga! Sino pinakamalapit? Si Juan. Sino yung tatlo mas malapit pa? Santiago, Juan, at Pedro. Huwag na natin pag-usapan. Sino yung 12 disipulo? Yung 12 na. Assignment siya na. Kung hindi ko kayo makuha sa pangalan ng inyong mga kapatiran, tatanungin ko naman kayo isang araw kung kilala nyo yung 12 disipulo. Sino yung nagtatwa sa Panginoon? Si Elini. Yung may lamba? Yung mukhang lang yung isda. Diba? Kasi di ba mahirap pag hindi mo kilala? Assignment pa. May mga anak pa lang kulong dyan eh. 2. Yung nanay nila provoke. Sinasabi sa Panginoon, pag nasa langit ka na, yung 2 anak ko, paupuin mo sa tabi mo ha. Lagay mo sa luklukan mo ha. Naku po. Talagang mayroong kapulong, ano po? Sipsip. Kumbaga, tuloy tayo dito. Keep in mind, ang sabi, mahaba pa to. May tendency kasi ang churches of these days
na kaya nilang pag-usapan yung Soli Deo Gloria. Ano uli yung Soli Deo Gloria? Ano uli yan? To God alone. Glory to God alone. God and God alone be glorified. Amen. Keep in mind, sabi dito, maraming churches alam nilang sabihin, yung Soli Deo Gloria, sa Diyos ang papuri. No? Pero, they turn that into something familiar sa kanilang sarili. Nilarinig nila sa kanilang sarili. Paano ba, halimbawa, sa pastor? What kind of program or activity that my church developed to glorify God? Sige, maglagay tayo dito, maglagay tayo ng GC, maglagay tayo ng kung ano-ano. This will glorify God. Pag ina naman isang individual, what can I do? What can I give? What can I say? What can I act to glorify God? Ay, kakanta ko. Magbibigay ako ng malaki. Ay, kikilos ako ng mabuti. Ay, magpapagawa ko to glorify God. Yun yung mali. Tandaan po ninyo, hindi na kailangan ng individual na magsasabi ng gagawin ko ito to glorify God. Tayo mismo is God's glory na. Naging kalwalatian na po tayo sa ng Diyos ng tinubos tayo ng Panginoon Jesus. Napakalinaw. Ito po, lilinawin ko, pakinggan yung mabuti. Dahil ako minsan napapangiwi ako eh. Huwag naman mag-aagalit at po. Pag may nag-perform dito na hindi naman kagalingan, minsan nasisintonado. Biglang sasabihin ko, God be all glory. Hindi pwede na. Diyos ko yun. Sintonado ka, o kaya nag-perform ka ng bigalit, sasabihin mo yun. Sa tingin mo tatanggapin ng Diyos yun. Di ba? Kayo ang tao eh, palapok at lugaw lang na nabili, hindi kayo nabigyan ng kalamansi, galit kayo. Yung goto na maantot-antot pa yung pagkakaano ng ito. Marami yung sinasabi. Tao kayo ha? Ang Diyos yun. At ang Diyos pala amoy yun. Amoy ng Diyos. Kung kalwalatian na kayo sa Kanya. Ilinawin natin lahat. Ang sabi dito, lahat ba talaga yun? Makapagbibigay kalwalatian sa Diyos, yung gusto mong i-develop sa church mo, yung gusto mong sabihin, hindi po. Sabi dito, no. Malinaw lang. Tandaan yung verse na to, Matthew 5:16. It talks about it clearly. Paano tayo makakawalati sa Diyos? Simple lang, ang sabi ng Matthew 5:16. Let your light shine. Mabuhay ka na. May pagliliwanag. Maputing buhay. Magandang salita, magandang dila, magandang patotoo. Makita sa'yo. At pag nakita nila na ginagawa mo yun, luluwalhatiin nila ang Diyos. Nila ang Diyos. Ang buhay mo ay kalwalatian sa lahat ng nakakita. Ang salita mo ay kalwalatian sa lahat ng nakarinig. Ang kilos mo ay kalwalatian sa lahat ng mga napagsilbihan. Yung pala yun. Hindi mo na kailangan ka. Kanya ka ng medicine ko na ito. May galit ka, may tampo ka. Tugado. Huwag niyo na pong sinasabi yun. Kaya unang bahagi dito, do we really have to say to God be all glory? In everything? Saan natin binabanggit to? Sabi dito, matapos ang isang performance or special number or ministeryo kaya, nababanggit natin yan. Ano ba? Kapag tayo pinupuri o napapangaralan, ang ganda mo, to God be all glory. Uy, pinagpala ka, to God be all glory. Uy, kung yun naman papapalo yun, nagpalayo sa'yo sa Diyos, makakawalati mo ba yun? Naging panabong na lang ang dina natin yung salitang yun. Hindi na kailangan yun. Ano ba sinasabi dito? Ikinakabit natin to sa mga produkto. Yung sa hindi napakadami. Kapag ka yung kape na ganito, to God be all glory. Kape ng butter, to God be all glory. Lahat ng jeepney, to God be all glory. Lahat ng palabas, kahit ang mga drama, nagsasakitan, nagsasampalan sa kauli-ulihan ng palabas, to God be all glory. Wala, di ba sa Diyos yun? Naging na lang pong panapan, yung to God be all glory. Kaya Diyos yung i-screen po dyan. No? Kaya sabi dito, do we really have to say that? Saan ba natin binabanggit? Binabanggit mo yan na para ba tayo nakatitiyak na naluwalhati natin siya sa ating mga ginagawa, sa ating ambag, no?
sa kung ano-anong bagay na akala natin ay perfecto o lubos. Kung hindi rin lang, huwag na po natin sabihin yung sa Diyos ang papuri. Alam mo, tapos na rin mo ang sabihin nyo na lang, Lord, I offer this song to you. This is for you, Lord. Ganun na lang. Siya nang balang screen. Pero yung in-scriptan mo pa ng to God your glory, you're not that perfect, you're not that good, huwag na po, hindi naman yung katanggap-tanggap sa Diyos na maybe nagdagdagan ba yung glory ng Diyos? Hindi! Glorious na siya eh! Kaya minsan yung praise natin, ang tingin mo kasi sa sarili mo, pinupuri ka, ba nagpapakanta ka, ba kumakanta, gandang-ganda sila sa iyo. Kaya binibigay ko sa iyo Diyos ng kalog na po. Dapat kung ikaw ay may issue dito sa harap, siguraduhin mong nalin mo yung tao na wala dito. Yun na lang po. Di ba? Kaya na yung kanta, we give you glory. Hindi yung individual mong ini-script na ikaw mismo nagbibigay ka ng kalwalaitan sa Diyos. Huwag na po natin i-pressure, ang Diyos na po ang nakakaalam. He's all glorious. Tingnan mo ba? Tayo mismo ay kalwalaitan na ng Diyos. Mag-perform na lang tayo to our fullest, to the best of best natin. Tapos, kung pinuhin man tayo, okay lang yun. Dahil sa Bible naman yun. Ang galing mo. Salamat. Huwag mo na sabihin, Lord. Yung ba? Totoo ba na? Talaga bang papero lang? Talagang totoong naluluwa lahat ito sa mga kilos ko. Di ba? Kaya nga sabi dito, pangalawang bahagi, is there anything wrong or violation in confessing that or sin? No. Wala na. Walang violation, hindi bad. Sabi dito, it's not bad. Ano kaya pwede kong sabihin? Pagtapos kong kumanta, sumayaw kaya, Lord, receive my offering. Yun na lang. Kasi nag-offer naman tayo kasalukuyan. Yung ba? Hindi pa tayo tapos doon. Ang malinaw yung Matthew 5:16, kung gusto mo talagang makikita luwalhati ka sa Diyos, ang tao yun na nakakita sa iyong luwalhati sa Diyos. Dahil mabuti ka. Di ba? Kaya huwag kang masyadong maging tiwala sa sarili na lahat ng ginagawa. Kasi nakakayabang minsan yung ano, di ba? Best of the best ka ba para sabihin ko yun? Hindi. Doon tayo sa Lord, I offer this to you. Lord, I offer myself as offering to you. Di ba Romans 12:1 and 2, yun naman yung living sacrifice, offer yourself. Receive me as your offering. Ano lang sabihin mo? Pag tayo kumanta, wala kang masabi, okay lang yun, tapos na. Di ba? Pag tayo kumanta, I love you. Tapos na. Di ba? Tapos na. Okay. Sabi dito, how can we be sure na yung ino-offer natin na something sa Panginoon na glorify sa Kanya? Ito naman ginagawin ko. Sintonado ka naman. Kung magulo yung pagkakakanta mo. O kaya naman, reservado ka na sa mga ng loob. O meron kang pakikipag-kompetensya sa iba na mga kabaro mo. O paano naman kung over-display yung skills mo sa talent mo, paano kang okay na natin? O paano naman kung kinukuha mo na pala yung kalwalatian sa Diyos, ikaw na yung naluluwalhati. O kaya naman, partially committed ka lang. So, tanong mo, kalwalati ka ba talaga? Kaya, to stand na hindi ka mahatulan, just do your part and say, Lord, this I offer you. Diba? This I offer you. Tapos na. Huwag mo nang in-script na you have done something out of the best of the best. Diba? Lahat naman tayo puntay sa Panginoon na. Kaya kung hindi ko sinabi, pagkapos ko lang sermon, to God to glory, wala ko sinasabi na. Nagandahan kayo, hindi, nasaktan kayo, hindi. Ang Diyos, kalwalatian niya. Ano po, umilos lang tayo ayaw sa mga pinagagawa sa atin. Ikatlong bahagi, instead of rendering it up to God, your words rather act to do the following thing. Ito na lang, kaysa sabihin nyo na wala namang pong laman o hindi naman totoo, ang sabi, pursue a changed life. Pagpatuloy mo na lang yung buhay mong binabago ng Diyos. Kasi hindi sinasabi sa Matthew 5:16, di ba? Ano ba? Ang sabi dito, continue to purify and circumcise your heart and tongue. Puliin mo. Yung dila mo, kung dating chismosa ka, putulin mo. Hindi po literal. Putulin mo yung paninis-is. Kung pintasera ka, kalkalera ka, kulong ka na kulong, tigilan mo na yan. Hindi mo nakakatulong yan. Tuliin. Ano ba?
Sabi dito, share gospel and win soul. Yan ang mga kaluwalhatian para sa Diyos. Ano pa? Participate in the church activities for the growth and numbers. Growth of numbers and the growth of your spiritual life. Yan po lahat nakakaluwalhati sa Diyos. Kahit wala ka na sabihin, glory. Lahat po talaga yun nakakaluwalhati yan. Hindi mo na kailangan inscription na i-label. Ni-label na ni Lord John. Label na yun. Yung apat na yun, pursue a changed life, purify, circumcise your heart, share gospel, win soul, and participate in the church activities. This is all for God's glory. Ano ba? Ikaapat na bahagi. Mga bagay o pamamaraan na neglect natin, nakukuha natin sa ating sarili, at nag-destroy natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ito? Number 1, when we seek attention. I-display na po tayo dito ng private. Ng emotion, pagka tayo hindi napapansin, hindi nagagalit kaya, nakakaroon tayo ng comparison, jealousy, ba? Lahat po yun, work of the flesh. At ang sabi dito, we seek attention, promotion, and to be pleased. Lahat po yun. Pangukuha ng kaluwalhatian sa Diyos yun. Ano ba? Pangalawa, when our church activities are no longer in line with what is required in the Bible. Kaya nga ngayon, di ba, activities na natin ay paglabas, outreach ministry. No, medyo tinigilan na natin yung laro. Kasi yung laro, ang ano natin doon, purpose is magkakilandan mabuti. Di ba? Pero hindi ako buhay, maglalaro tayo. Mga ngaluluwa naman tayo. Di ba po ba? Kaya yan po yung mga nakalinya natin. Ano ba? Na nakaka-destroy, nakakakuha, nawawala ang nanilikat natin ang glory of God. At sabi, when we all become liberated, pag okay na lang, halimbawa kasi meron akong napalitan eh. Unti lang yung tao, sabi ng mga member. Basta unti lang tayo eh. Unti lang tayo. O, sige! Unti lang tayo. Basta wala po lang tayo service, may bagyo, ilan lang yung nakarating. 4 lang tayo, 5 lang. Cancel mo na natin. O sige, paano makapagpahinga ka kaya, Pastor? O sige! Di ba, validated na yun. For where 2 or 3 are gathering, atong pa rin ang Diyos. Alam po ninyo yung nasa ratong church na ito, nagpatuloy naman eh. Kaya narinig ko lang yun, may 2-3 pumapasok dito, linggo. Tama po ba? At sila'y nananalangin at hindi nagpabaya ang Panginoon na buksan yung church ulit at dumami ang tao. Pero naging dead church na po ito. Wala na po. Wala na, ginawa. Nasara na, pero tinawa na po ng damo dyan sa harap. Pinasok na ng putik yung loob. Pero dahil sa minagpatuloy, anong nangyari? Nagkaroon, sumibol muli ang buhay. Ang Espiritu ng Panginoon ay nag-indwell. Okay. Ano ba sabi dito? Ito pa yung isang impression ng glory. Ang sabi kasi sa Hagay, pag ang church natin, pinagaganda natin. Kinote doon, the glory will be greater than the former. Kung maluwalhati na, andito na maluwalhati na, pinagaganda pa natin lalo ang iglesia niya, yung kaluwalhati na ito ay magiging dakila kesa sa dati. Pinahako po ng Panginoon sa Hagay, ano po, kung masyadong maalala yung kusang sa ano, pero ilang buksan naman yung Hagay, kaya mababasa ninyo yun doon. Ano ba? Paano ba na natin in ways na nane-neglect, nakukuha sa ating sarili, at nati-destroy ang glory ng Panginoon? When we think that God's way, means, and standard as just like ours. Yung parang iniisip natin yung paraan ng Diyos, gawin ng Diyos, parang yung katulad ng sa atin. Kaya sinasabi natin, okay na to. Ayos na akong dumating ng ganito, ng ganong oras, at lumabas, umalis, okay na yung partial commitment. Alam po ninyo, pag pinag-uusapan ng Soli Deo Gloria, ang kinakailangan nakakabit dyan ay reverence. May kabanalan kami po. Maraming church kasi nakalimutan na yung reverence eh. Gagawa ng maraming activities, magpapagdag ng maraming ilaw, magdadagdag na kung ano-ano mga pautot para lang maminti ng maraming tao. Papanalingin natin ang todo ang church. Papatay natin yung mga ilaw, magsisindi lang tayo ng ilang mga ilaw. At talagang gagawin natin yugyugan ng mga parang disco worship na. Hindi mo pa ninyo napansin ngayon.
Sabi nga namin, kasi nabutan pa namin na yung mga edad ko. Parang yung huli na, pag Paskong ganito, nakarinig ka lang ng simpleng, yung gano'n, di ba? Jingle bells. Parang gamang-gamang mo talaga yung Pasko. Parang lahat na lang ng siga. Amoy bibingka. Dahil doon sa mga tugtog na yun, na kumakalansing-kalansing pa yung mga bells. Bukay wala na eh. Ang ano makikita mo, shalalala. May pasilip na gano'n, di ba? Tapos pagkasa shalalala, biglang sasamahan ng Christmas song. Pagkasa ng Christmas song, shalalala. Di ba? Tapos papasok ko yung Feliz Navidad, tapos maya-maya, sasamahan mo. Parang pang disco Christmas. Ako, nakarinig. Sila nakarinig ng mga disco Christmas. Heart dahil, di ba? Maya-maya, shalalala. May gano'n, mga heart goes, shalalala. Kaya nawala na yung essence ng, ay, alam mo ba ninyo, maliwala kayo, hindi. Ilan lang yung dekorasyon sa mga bahay, paper plate lang na parol. Butay-butay pa yung buntot. Pag isinabit na yun, kung ilang taon na hinihingalan, sinabit. Ay, talagang ang mata mo, Pasko na. Oo, damang-damang mo na yung, alam ko may istanza ng Silver Bells. Di ba? Sing inside ko, this inside me. Dress in holiday style. In the air there's a spirit of Christmas. Children laughing, people passing. Greetings! Oh, diba? And on every street corner you hear silver bell. Clink, clink, clink. Yung may wala. Diba? Diba? Ay matinding medyo moderno. It's Christmas all over the world. Ngayon, gaharbo na ang mga dekorasyon ng Christmas. Sa plaza lang eh. Todo-todo na. Iba-ibang klaseng Santa Claus. Iba-iba pa yung sasakyan. Pero masaya ka ba? Hindi. Para ngayon, masaya ka pag Christmas pag mapera. Di ba? Wala na. Bakit nangyari yun? Kasi nga, sabi dito, na yung mga bagay na tungkol sa Panginoon, nilower mo ng nilower, ini-apply mo na lang sa sarili mong pamantayan. Di ba? Okay, paano ba rin dito yung Gloria? O nananakaw, nawawala. When we please men rather than God. Tandaan niyo po, lahat tayo kalulatiran ng Diyos. Ha? Pero pag kinompromise po natin, yun na yung susunod na sasabihin ko, ang ating buhay na mas pinipili natin ng sanlibutan, mas pinagbibigyan natin ng sanlibutan versus kay Jesus Christ o sa church, that it is straight with you. Kinukuha natin yung glory. Ano ba? No? Whether delays, entire delays, worship toward God is totally compromised. Ito na nga po. Yung ating worship, compromise. Ano yung sabihin ng compromise? Sinasamahan na natin ang makamundong kilos, makamundong sayo, makamundong hiyawan, makamundong pagpagana, body language and everything. Compromise na po lahat. Meron pang pinakita doon sa YouTube eh. Huwag daw kantayin yung mga kantang to. Medyo pinanood ko naman. Siyempre, kanya-kanya tayo ng paghapon to. So dahil kasi doon sa mga words, dahil doon sa mga kilos, tapos meron ding mga umahatong, di ba? Naranasan ng church natin yung may Bible, yung mga ganyan. Kinokondem na rin yun, sabi, demonic dahil ang tao tumikinig na mata sa pagod. At talaga nakakatumbahan na, bumubula na raw mga pipig, at talaga nadudulit, nagkakimatayan na. So, di ba sabi nga, sino yung pamilya sa kantang When the Spirit of the Lord is in my heart? Ano daw ang mangyayari sa'yo? Says, when the Spirit of the Lord is in my heart, I can sing like David sang. When the Spirit of the Lord is in my heart, I can dance like David danced. When the Spirit of the Lord is in my heart, I can praise like David praised. Ano ba si David? Mag-worship, mag-praise, sumigaw, at sumayaw. Wait, talagang ano siya, sophisticated.
Hinubad niya lahat yung mabibigat bilang hari. At halos nakatulik ka lang siya. Yung manipis na damit, talagang parang makakilo siya ng mundo. Pero nagasdawan yung asawa niya. Ay, kaya ka. Diba? Pero yung kanyang asawa na yun talagang may tinanggap may punishment. Diba? Kaya tayo, huwag tayong let the Spirit of the Lord lead us. Talagang Espiritu pa rin ang ng Panginoon na nag-i-indwell sa atin. Dahil pag nagpalit po tayo, talagang hindi man natin sabihin yun, yung taong nakakita sa atin, ang magsasabi, Lord, wala tigil sa buhay niya. Diba? Salamat Panginoon, ginagamit mo siya. Pero pag ikaw ay tumatayo at tinigil ka sa ka, tinugod ka pa, ikaw at pati na yung naliligtas sa'yo, ay wala sa presensya talaga ng Diyos. Diba? We'll just do it for your own sake. Yung pala sasabi dito, ito yung medyo tinalaki sa Romans. Paano na-destroy, na-neglect ang kalwalatian ng Diyos? Pagka pinalit na po natin yung buhay ng Diyos sa mga patay na Diyos. Ano sabi? Mas sinamba yung nilikha kaysa sa lumikha. Mas naniwala doon sa nilikha niya kaysa doon sa lumikha. Sino lumikha? Ang Diyos. Sino nilikha? Yung Santo Niño, ubod ng yaman. Mali, di ba? Pinanganak sa sabsaban. Pero nung lumaki, nagsuot ng ginto. At may korona na agad. Kaliit-liit pa lang. At talagang sila karpintero. Bakit naman si Maria na mga masyal at pinoprosesyon na nagsusuot ng lantay na ginto sa kanya? Ulo pababa at napakaraming mga suot na kung ano-anong mga kumikina. Hindi po yun ang representation ng Diyos. Kababaan ang representation ng Diyos. Ibinaba, isinend si Jesus Christ on earth upang to humble Himself, to do the mission of God, at yun ang nakawalhati sa Diyos. Pero kung yun talaga ang nasunod na si Jesus Christ, sinugo sa ibabaw ng lupa, lumaki, nagkorona, magiging kapitero ba yun? Kung sakaling ganun yung image niya, mali pa lang hari na. Di ba? Mali-mali. Kaya hindi po yun ang representation. Pag yun pa rin ang paniniwala natin, nakikisa tayo that we are destroying His Word, the solid Deo Gloria. No? Nasabi, glory to God alone. Yun po ba? Ulitin ko, kasi mamisinterpret niyo. Wala namang masama sabihin to God be all glory. Wala masama. Pero mas right po na lang yung sabihin, Lord, this is my offer. Kasi kung sinasabi mo yun, may yabang na dating eh. Na-perfect mo ba? Nagalaw mo ba talaga yun to say that nalawalhati ba ang Diyos? Nalawalhati ba? Diba? Minsan nakakadama ka ng paglaro mo, pag nakita may performance na na mali-mali. Hindi po. Kung tayo nga, nakita natin nagkamali, ay nagkamali. Ay mali, pansin natin eh. May nasasabi tayo. Huwag natin sabihin, hindi ikibo ang Diyos. Whatever that is good and perfect, that is something best out of the best, God deserves that. Kaya may kanta, you deserve the glory and the honor. Diba? Lahat yung kaya kung magpe-perform ka sa Diyos, hindi pwede yung pwede na. Di ba nagpa-practice nga kayo? Pero nagpa-perfect ba yun? Hindi. Di ba? Kaya, wala masama. Ulitin ko, baka mamaya nagagalit ko siya. Gusto ko lang sinasabi ko, hindi pa wala din pa hindi po bawal. May rightful word na sabihin. Tayo mismo, alwalatian na tayo sa Diyos. We po belong to church at sumusuporta tayo sa church. Nakakalwalhati na po tayo sa Diyos, kalwalatian na po tayo sa Diyos. Hindi tayo inaangaman ng Diyos na kung ano. Kung nagsusumiling tayo, patuloy tayo nagbabago ng buhay, kalwalatian na po tayo sa Diyos. Kung nagsishare tayo, nagumit tayo na sa kalwalatian na po tayo mismo sa Diyos. No? Inaalis ko lang yung literal na in every performance
once you render, sasabi mo pang to God be all glory. Huwag na po, lalo na po kung hindi ka sure na maganda talaga yung na-perform mo sa harap ng Panginoon.